Rider sa Bulacan biglang ginit-git ng riding in tandem. Ang biktima tinutukan pa ng baril at pilit pinababa ng motor. Sunod na inagaw ng mga kawatan ang motor ng biktima, saka humarurot palayo. Ang iba pang detalye sa krimen na yan, abangan maya-maya lang dito sa Frontline sa umaga. Ngayong October 15, kasama ang buong persa ng News 5, narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Mas mahal na toll, bumati sa mga motoristang dumaraan sa NLEX Connector. Malakihang taas presyo sa petrolyo, epektibo na. Mga transport group, hindi hihirit ng taas pasahe, kundi fuel subsidy. Barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nasira matapos kitkitin ng barko ng China. Gasoline boy sa Tagum City, tinaga sa mukha ng kanyang customer. Motorsiklong sangkot sa karera sa India, bumangga at sumabog. Rider patay. At film singer na si Olivia Rodrigo nahulog sa stage sa kanyang concert sa Australia. Sumalubong sa mga motorista ang mas mataas na singil sa toll sa NLEX Connector simula ngayong araw. Aabot nga sa 100 piso ang nadagdag sa babayaran sa mga biyaheng Caloocan papuntang Maynila. Depende pa sa klase ng sasakyan. Ngayon lang daw po kasi sila nagtaas ng toll 1 taon mula nang buksan ang Section 2 ng NLEX Connector mula Espanya hanggang Magsaysay Boulevard. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Malaking ginhawa para sa libu-libong motorista ang NLEX Connector na dinaraanan mula Caloocan, papuntang Espanya at Magsaysay Boulevard sa Maynila. Pero simula ngayong araw, mas mabigat na sa bulsa ng mga motorista ang babayarang toll dito. Ipinatutupad na kasi ang dagdag singil sa toll sa NLEX Connector. Para sa Class 1 na mga sasakyan gaya ng kotse, magiging 119 pesos na ang singil mula sa dating 86 pesos. Para sa mga Class 2 tulad ng mga bus, 299 pesos na ang singil mula sa 215 pesos. Sa Class 3 naman, aabot na ng 418 pesos ang bayad sa toll mula sa 302 pesos. Hindi naman daw ramdam ng ilang motorista ang pagtataas singil sa toll. Okay lang kung mabilis naman yung Pero dagdag dagdag sa gastos. Naka kasi to corporate. Wala naman po tayong magagawa sir kung magtataas. Paliwanag naman ng Metro Pacific Tollways. Binabawi lang nila ang hindi nila nasingil nang buksan ang NLEX Connector noong March 2023. Pero ayaw rin naman nilang mabulaga ang mga motorista sa dagdag singil kaya unti-unti raw ang ipatutupad na toll hike. Tiniyak naman ng Toll Regulatory Board na dumaan ito sa masusing pagsusuri. Siguro naman po ay maintindihan din nila na may pangangailangan din ng ating investor operator nang matapos din po nila ng maayos itong proyekto natin. May tinatayo pang bahagi ng NLEX Connector para maidugtong na ito sa Skyway. Kaya may nakaamba pa raw na susunod na dagdag singil. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Umaaray na ang mga namamasadang jeepney driver dahil sa panibagong taas presyo sa produktong petrolyo. Pangamba tuloy ng ilan, baka tumaas naman ang singil sa pamasahe. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Humabol magpakarga ang ilang motorista para unahan ang big-time oil price hike ngayong araw. Epektibo kasi ngayong umaga may dagdag ng 2 pesos and 70 centavos sa kada litro ng diesel. Hindi rin bababa sa 2 pesos and 60 centavos ang dagdag singil sa gasolina at kerosene. Ang taas presyo na yan, dagdag pasanin para sa mga namamasadang driver. Kaya wala na raw silang magawa kundi maghigpit ng sinturon. So let's say sabihin natin na 1,000 per day ang kinikita ko. So mababawasan na naman siya. Plus yung boundary pa namin, nakikibiyahe lang din naman ako.
Tiniyak naman ng transport group na pasang Mazda na hindi sila hihirit ng taas pasahe kahit may oil price hike. Pero panawagan nila sa gobyerno, mamigay sana ulit ng fuel subsidy. Kasi may mga pamamaraan na magagawa ang ating pamahalaan na hindi natin sasaktan ng ating mananakay. Although, kung tawagin namin ito ay band-aid solution, pero nakatutulong ito. Kung ang Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTAP naman ang tatanungin, mukhang kakailanganin ng mga tsuper ang taas pasahe. Bukod kasi sa gasolina, mabigat na rin daw sa bulsa ang spare parts ng mga sasakyan. Pero kung mamamahagi na lang daw ng subsidiya, iginiit ng grupo na dapat bigyan lamang ang mga jeep na nasa maayos na kondisyon. Huwag isama yung mga may diferensya na makina. I-modernize nyo yung jeep nyo na ang sinasabi ko na jeep na totoo. Huwag lang sana yung sabihin nyo na modern jeep na minibus naman. Nauna nang ipinaliwanag ng Department of Energy na tumaas ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa paglala ng tensyon sa Middle East. Posibleng tumaas pa raw ito hanggat hindi natatapos ang girian. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Papayagan na rin mag-renew ng rehistro ang mga sasakyan at motorsiklo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kailangan lang magdala ng LTO Client ID, malinaw na photocopy ng pinakahuling official receipt at Certificate of Registration o ORCR, insurance at Motor Vehicle Inspection System Report o Certificate of Emission Compliance. Dati na rin isinasagawa sa PTEX ang pagre-renew ng driver's license. Ginawa ito para mas maging madali ang pag-aasikaso ng papeles ng mga motorista. Sa ibang balita, sa pool sa CCTV ang pagtangay ng riding in tandem sa isang biktima sa Bulacan. Dagdag trauma naman ang dinanas ng biktima na hinipuan pa ng mga kawatan. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Sa kuwang yan, sabay na binabaybay ng dalawang motor ang kalsada sa barangay Nyugan sa Angat, Bulacan kahapon ng umaga. Maya-maya, biglang ginitgit at binangga ng rider na may kaangkas ang isa pang motor. Makikita ring tinutukan ng baril ng backride ang biktimang nakaasul na kapote. Ilang saglit pa, napaatras na sa kaharap na bahay ang babaeng biktima. Habang ang backride na nanutok ng baril, sinakyan na ang motorsiklo ng babae. Matapos ang ilang minuto, umalis na ang dalawang sospek, dala ang dinakaw na motor. Kwento ng babae, pauwi na siya galing trabaho nang mangyari ang krimen. May bumunggo po sa akin sa gilid na naka-NMAX. Ngayon ang sabi, bumaba ka, papatayin kita pag di ka bumaba. Ngayon, bumaba po ako, nakatutok po sa sikmura ko yung baril. I think it's caliber 45. Bukod sa susi ng motor, kinuha rin daw ng mga sospek ang mahalaga niyang gamit dahil na rin daw sa sobrang takot. Kaya pumasok siya sa bakuran ng isang bahay. Katunayan, pinagbantaan din ng mga sospek ang may-ari nito. Hindi naman daw namukhaan ng biktima ang mga magnanakaw dahil naka-helmet at naka-bonnet pa sa loob. Problemado naman ngayon ang biktima dahil ginagamit niyang service pamasok ng trabaho ang tinangay na motor. Tatroma rin daw siya dahil hinawak-hawakan din ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Sinundan niya po ako dun sa bahay, tapos hinila niya po yung aking suot na kapote na ang ginawa niya ay parang pasakal pa po yung ginawa niya. And then kinapkapan niya po ako. Sabi niya, ibigay mo yung alahas mo, lahat. Sabi ko, wala na po, wala na. Ang ginawa niya, kinapkapan niya pati yung kahit yung dibdib ko, yung harapan ko, at saka yung puwit ko. Pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad ang mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Hindi lang daw pambubudol ang ginagawa sa mga ni-raid na Pogo Hub sa Tarlac at Pampanga. Nadiskubre rin kasi ng mga operatiba ang mga sandamakmak na sex toys na indikasyon daw ng nangyayaring live sex streaming sa mga Pogo. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Hindi lang sangkaterbang cellphone at computer ang dinatnan ng mga operatiba ng salakayin ng mga Pogo Hub sa Pampanga at Tarlac. Nadiskubre rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang mga sex toys sa ilang kwarto. Ito raw ang patunay na nagsasagawa ng live sex streaming na may malalaswang role-playing sa mga ni-raid na Pogo Hub. Nagbebenta ng mga pictures at video, tapos meron pa sila nung aarte-arte nila kung ano yung gusto nung customer. I-aarte nila, gagawin siyang baby,
Hindi man humarap sa kamera, hawak na ng PAOK ang testigong nakakita umano ng mga kalaswaan, partikular sa Pogo Hub sa Porac. Ang testigo rin na nagsabing magkakilala umano si dating Babantarlac Mayor Alice Go at ang Pogo Godfather na si Liu Dong. Marami pa raw ibang detalyeng ibinahagi ang testigo sa koneksyon ni Go at ilang Pogo Big Boss. Pero aminado ang PAOK na nag-aalangan pa rin sila sa kredibilidad ng testigo. Kaya isinasa ilalim pa nila ito sa mas malalimang background checking. Naguguluhan pa rin ang ako doon. Sabi ko, hanggang walang formal statement yan, wag muna natin ilabas yung sinasabi niya. Naniniwala si Senadora Rizzo Ontiveros na isa si Liu Dong sa mga nasa likod ng pagpapatayo ng mga Pogo scam farm sa Pilipinas. Bagay na tugma rin sa impormasyon ng PAOK sa sinasabing Godfather ng Pogo. Una naman nang sinabi ng kampo ni Go na hindi konektado ang dating alkalde sa anumang pagtatayo ng Pogo sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nasira ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng gitgitin ng barko ng China malapit sa Pag-asa Island. Nagsagawa ng routine maritime patrol noong October 11 ang BRP Datu Kabaylo at Datu Sanday. Pero binuntutan at ilang beses hinarang ng Chinese maritime militia vessel ang BRP Datu Kabaylo. Dahil dyan, nahagip ng barko ng China ang BRP Datu Kabaylo. Nayupi ang kanang bahagi ng harapan ng barko. Sa kabila nito, tagumpay naman daw ang routine maritime patrol ng BFAR. Mga kapatid, sa ibang balita, muling nanindigan ng palasyo na hindi nababalik ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC sa kabila ng mga revelasyon kaugnay sa war on drugs. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi magbabago ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa ICC. Hindi rin daw ipapadala ng Pilipinas sa tribunal ang mga naging testimonya sa House Quad Committee. Sinabi yan ni Bersamin kasunod ng panawagan ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na ibigay sa ICC ang findings ng Quadcom tungkol sa drug war. Magagamit daw ito sa pagbuo ng kasong crimes against humanity kaugnay sa drug war sa kasagsagan ng Administrasyong Duterte. Susunod, gasoline boy sa Tagum City bigla na lang tinaga sa muka ng kanyang customer. Mga motorsiklo pati isang pick-up inararo ng isang emergency service vehicle sa Mandaluyong. At rider na nakipagkarera sumalpok sa isang sasakyan sa India, patay. Mga kapatid, yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Kontrolado na ng mga bombero ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa Barangay 775 sa Santa Ana, Maynila ngayong umaga. Higit 3 oras tumagal ang sunog na umakyat pa sa ika-4 na alarma bago idineklarang fire under control. Sa ngayon, tulong-tulong pa rin ang mga bombero sa pag-apula ng apoy. Wala pa namang naiuulat na nasaktan o nasugatan, pero inaalam pa ang posibleng mitya ng sunog. Samantala, sugat sa mukha ang inabot ng isang gasoline boy matapos siyang bigla na lang tagain ng rider sa Tagum City. Yan at iba pang balita sa probinsya sa report ni Mon Gualvez. Kita sa video na ito ang paghinto ng isang rider sa gasolina sa Tagum City nitong Biyernes. Ilang saglit pa ay bigla na lamang naglabas ng itak ang rider at tinaga sa mukha ang gasoline boy. Ang biktima natumba at nagpagulong-gulong palayo sa sospek. Naaresto ng nanagang rider. Inaalam pa ang motibo ng pananaga. Naharap siya sa reklamong frustrated murder. Ligtas naman ang biktima na agad na isugod sa ospital. Tumatawid naman sa pedestrian lane sa harap ng eskwelahan ng 3 magkakaklase na ito sa Dawin, Negros Oriental. Nang biglang nabundol ng humaharurot na motorsiklo ang dalawa sa kanila. Sa lakas ng pagtilapon, hindi na nakita sa CCTV ang isang estudyante at ang nakabanggang motor. Isinugod sa ospital ang mga biktima pero dead on arrival ng 18 anyos sa si Jeline Ariola.
Ang nakabanggang rider, isang kaskaserong pulis. Nagmamadali umanong umuwi ang pulis dahil birthday niya kinabukasan. Nakakulong siya ngayon sa Dawin Police Station. Nagpapagaling naman ang isa pang sugatang estudyante. Wala ng buhay ng madatna ng mga otoridad ng 69 years old na si Nanay Mila sa Kidapawan City nung Sabado. Ang pumatay sa kanya, ang 49 years old na lalaking anak. Base sa investigasyon, nagbanta ang anak na susunugin ng kanilang bahay kaya sinermonan siya ni Nanay Mila. Hindi raw ito nagustuhan ng sospek kaya sinaksak ng karit ang kanyang ina at hinampas ng kawayan sa ulo. Agad ding nahuli ang sospek na umamin sa krimen. Inaalam na ng mga pulis kung may problema sa pag-iisip ang sospek. Dati na raw itong inireklamo dahil sa panununog ng isang kubo. Maharap siya sa reklamong parricide. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. 3 rider ang sugatan matapos araruhin ng emergency response vehicle ng isang mall ang ilang sasakyan sa EDSA, Mandaluyong. Kabilang sa mga nadamay ang 4 na motorsiklo, gayon din ang isang pick-up na tumagilid pa dahil sa disgrasya. Napinsala rin ang ilang concrete barrier kaya naapektuhan ang operasyon ng EDSA busway. Hindi pa malinaw kung bakit inararo ng emergency vehicle ang iba pang mga sasakyan. Sa ibang balita, nagsimula na maghanda ang lokal na pamahalaan ng Maynila para sa nalalapit na undas. Alinsunod sa abiso ng Manila LGU, bawal munang magdaos ng anumang aktibidad ang mga pribado at political groups mula October 30 hanggang November 3. Papayagan lang din ang paglilinis at pagpipintura sa mga puntod sa Manila North at South Cemetery hanggang October 26. Bukas naman ang mga sementeryo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dahil sa undas, suspendido rin muna ang pagdaraos ng cremation at libing. Nakaantabay rin ang mga tauhan ng Manila Police District at 3 public hospitals sa Maynila para sa anumang emergency. Maglalagay naman ng mga portable toilet at e-tricycles na mag-aalok ng libreng sakay sa mga senior citizen, buntis at mga may kapansanan. Hindi bababa sa 20 ang patay sa panibagong serye ng airstrikes ng Israel sa Lebanon sa gitna ng gusot kontra Hezbollah. Samantala, nagpakita naman ng lakas ang China matapos magdaos ng military drills sa may Taiwan. Yan at iba pang frontline news abroad sa report ni Maricel Halili. Patuloy pa rin ang bakbakan sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah. Sa bayan ng Aitu sa Lebanon, bakas ang iniwang pinsala ng magkakasunod na airstrike ng Israel. Kabilang dyan ang isang bahay na inuupahan ng mga na-displaced na pamilya sa lugar. Ang mga rescuer, masugid na naghahanap ng mga posibleng nakaligtas. Ayon sa Lebanese Red Cross, hindi bababa sa 20 ang patay sa airstrikes habang may 4 na nasugatan. Sa kabila ng mga pinsala at mga nakitil na mamamayan, nanindigan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magpapatuloy pa rin ang mga pag-atake sa bawat lupalop ng Lebanon para mapuksa ang Hezbollah. Inilabas naman ng Israeli Army ang umano'y underground compound ng Hezbollah sa katimugang bahagi ng Lebanon. Ilan sa mga nadiskubre roon ang mga motorsiklo, mga pagkain at ilang gamit pandigma. Tingin ng Israel, gagamitin ito ng Hezbollah para sa paglusob sa kanilang bansa. Patay naman sa kanyang mismong kaarawan ang isang Pilipinang senior citizen sa Tampa, Florida sa Amerika sa gitna ng pananalasa ng Hurricane Milton. October 10 nang magsimulang gumanda ang panahon matapos ang pag-alis ng Hurricane Milton. Kaya lumabas ang 73 anyos na si Lola Luisa Santos para maglinis sa tinitirhang pasilidad para sa mga senior citizen. Pero matapos ang ilang minutong paglilinis, biglang lumagutok ang malaking sanga ng puno at bumagsak kay Santos. Meron siyang isang parang sharp edge. So yun yung tumama sa likod niya, sa likod sa batok niya. And then yun ang daming dugo. Isinugod pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Isa siya sa 16 na namatay sa pananalasa ng hurricane sa Florida. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs para maiuwi sa kanyang pamilya sa Bulacan ang biktima. Nagpakita naman ng lakas ang China sa pamamagitan ng military drills sa may Taiwan Strait. Tinawag itong Joint Sword 2024B drills na nakafocus sa sea-air combat
pagkontrol sa ilang pantalan na teritoryo, opensiba laban sa sea at land targets at iba pa. Ayon sa People's Liberation Army ng China, nagsisilbi itong babala sa mga gustong kumalas ang Taiwan sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Malagim naman ang naging pagtatapos ng karera ng mga motor sa India. Sa video, kita ang pagharurot ng motorsiklo sa highway. Nakabuntot naman ang kanyang kalaban, pero tiyempong may palikong sasakyan kaya bumangga ang jeep sa motor. Sa lakas ng impact, sumabog pa ang motorsiklo. Bumalagta sa kalsada ang rider. Sinubukan pa siyang isalba ng ibang motorista pero patay na ang biktima. Susunod, Olivia Rodrigo nahulog sa butas sa gitna ng kanyang concert sa Australia. At netizens kinagiliwan ang palusot ng Chikiting na muntik ng sumemplang. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Nagtapos po sa ikatlong pwesto ang Pilipinas sa 50th Kings Cup Football Tournament sa Thailand. Sinimula ni Garrett Holtman ang opensiba ng Pinas kontra Tajikistan matapos makascore mula sa labas ng penalty box sa 47th minute. Sumunod naman sina Jefferson Tabinas at Zico Bailey na nakapuntos din sa 58th at 61st minutes. Bigong makasagot ang Tajikistan at nakuha ng bansa ang 3-0 win. Ito na ang unang panalo ng koponan sa ilalim ng bagong coach na si Albert Capelas. Pinutol din nito ang 10-game losing streak ng national team. Hope you're okay. Yan ang hiling ng ilang fans matapos mahulog ang Phil-Am singer na si Olivia Rodrigo sa stage sa kanyang concert sa Australia. Fun. I'm okay. Wow. Sometimes there's just a hole in the stage. That's all right. Biglang napatili ang audience nang sumuot sa butas sa stage si Liv habang tumatakbo kalagitnaan ng kanyang set. Hindi pala niya napansin na binaba ang isang bahagi nito. Buti na lang nakakapit siya sa stage at agad nakabangon. Very professional naman si Liv nang patawa niyang tiniyak sa fans na hindi naman siya nasaktan. Nangyari ito sa ika-4 at huling araw ng Guts concert niya sa Melbourne. Ayun nga, tulad ng storya kay Olivia Rodrigo, hindi naman talaga natin minsan maiwasan na madapa tayo, madulas o kaya sumemplang. Oo, pero hindi lahat na aksidente sa harap ng maraming tao. Ayun lang, pero ito, kaya dapat mabilis mag-isip para hindi tayo napapahiya. Mismo, Jess, gaya na lang po ng Chikiting na to na suwabe ang palusot. Wow! Sige! Oh! Wow. Wow! Always look ahead. Ayun nga po, nagpa-practice na mag-push ng bike ang 3 taong gulang na si Baby Sancho nang malihis siya sa kanyang trail. Pero nang madikit sa bakuran, bigla siyang napawaw. Kwelang-kwela naman ang aktingan ng Chikiting sa netizens dahil nagmistulang namangha siya sa dahon-dahon. Anila, perfect timing na naisip niyang mag-reconnect with nature. Natawa palalo ang netizens sa biglang reminder ng Chikiting na always look ahead. O nga naman, nakarelate naman ang iba sa effort ni Baby na hindi mapahiya. Galing niya. Galing. May future tong batang ito. Ang bilis mag-isip. Umiti. Wow. Si Olivia Rodrigo napawaw din eh. Napawaw din eh. Yun na lang yata, no? Pag na, ka, wow. Good save naman. Good save. Tama. Mga kapatid, 71 days na lang po at Pasko na. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.